Ano ang iisipin mo kung tuwing umaga ay makakita ka ng isang dayuhang babae na pumupunta sa isang grocery store at bumili ng 200 pakete ng sanitary napkins? Higit pa rito, ano ang mangyayari kung ang ganitong gawain ay magpatuloy sa loob ng maraming linggo? Ang kwento ngayon ay ang paglalakbay ni Linda, isang babaeng Swedish na nagtungo sa Pilipinas upang sundin ang kanyang pangarap. Araw-araw, regular siyang pumupunta sa kalapit na supermarket upang bumili ng daan-daang pakete ng sanitary napkins na nagdudulot ng matinding pagdududa mula sa mga residente ng kapitbahayan na kalaunan ay nagulat sa pulisya. Nang dumating ang pulisya, nasaksihan nila ang isang hindi inaasahang eksena sa gitna ng mapanuri at mapanghusgang tingin at haka-haka kung bakit patuloy pa rin ang babae sa kanyang kakaibang gawain. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang kamangha-manghang totoong kwento. Kumusta? Ako si Linda. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa Sweden, isang lugar kung saan tila nababalutan ng malinis na puti ang buong mundo tuwing taglamig. Ang karamihan ng aking mga alaala noong bata pa ako ay puno ng init. Ang tatay ko ay isang karpintero at ang nanay ko ay may maliit na tindahan ng bulaklak. Ang aming bahay ay hindi malaki, ngunit laging puno ng mga kasangkapang gawa sa kahoy na gawa mismo ng aking ama at may banayad na halimuyak mula sa mga bulaklak na iniaayos ng aking ina araw-araw. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Noong 7 taong gulang ako, sa isang gabing bumagsak ang makapal na nyebe, namatay ang aking mga magulang sa isang aksidente sa kotse. Mula noong araw na iyon, ang aking mundo ay napuno lamang ng malamig na hangin at nakakatakot na katahimikan. Pagkatapos nito, kinuha ako ng aking lola upang alagaan. Siya ay isang taong may mainit na puso, ngunit hindi kami mayaman kaya't kailangan naming magtipid kahit sa pinakapangunahing pangangailangan. Linda, ito na ang bago mong bag, apo. Sabi niya at ibinigay sa akin ang isang lumang bag na binili niya sa isang ukay-ukay. Hindi ko ito ikinahiya. Ang bag na may burda ng lilang sinulid ay naging munti kong kaibigan. Tuwing ipinagmamalaki ng aking mga kaklase ang kanilang mga bag, tahimik lang akong nakaupo sa aking upuan. Kahit na medyo naiinggit, hindi ko kailanman gustong maging dagdag na pasanin sa aking lola. Ang taglamig ay isang partikular na mahirap na panahon. Upang makatipid sa kuryente, hindi kailanman binubuksan ng aking lola ang heater sa bahay o mas tama, hindi niya kayang buksan. Tuwing gabi, kailangan kong magsuot ng makakapal na medyas at gumamit ng 2 kumot para matulog. Minsan, tatabi siya sa akin, gagamitin ang kanyang mainit na kamay upang haplusin ang aking likod. Sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang lahat ng lamig. Linda, ikaw ay isang matapang na bata, tulad ng iyong mga magulang, sabi niya. Balang araw, malalampasan mo ang lahat ng pagsubok na ito at magiging isang maliwanag na tao. Ang mga salita ng aking lola ay naging maliit na liwanag ng pag-asa sa akin. Naniniwala ako rito at nagpatuloy sa buhay araw-araw. Pagdating ko sa high school, isa pa rin akong tahimik na bata na walang gaanong kaibigan. Ngunit gusto ko ang pagbabasa at pagguhit. Ang aking sketchpad ay laging puno ng mga tanawin at portrait. Minsan ay tiningnan ng aking guro sa sining ang aking mga guhit at sinabi, Linda, mayroon kang espesyal na kakayahan sa pagkuha ng emosyon ng tao. Ang papuri na iyon ay isang malaking aliw sa akin. At pagkatapos, noong taglamig ng taong iyon, dumating ang pinakanakakahiya na sandali sa aking buhay. Iyon ay isang araw na bumagsak ang makapal na nyebe noong nasa grade 7 ako. Pagkatapos ng klase, habang naghihintay ng bus, bigla akong nakaramdam ng kakaibang matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Gusto kong pumunta sa banyo, ngunit parating na ang huling bus, kaya nagmadali akong pumunta sa bus stop. Umupo ako sa waiting bench, at sa sandaling iyon, napansin ko ang isang pulang mantsa na kumakalat sa aking palda. Hindi ko naisip na ang aking unang regla ay darating sa ganitong paraan, nasabi na sa akin ng aking lola. Ngunit nang mangyari ito sa akin, lubos akong nalito at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang maraming kaklase ko na nandoon din. Isang babae ang tumitig sa aking palda at may ibinulong sa kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, narinig ko ang mga palihim na tawanan at bulungan. Tingnan mo,
ang palda niya. Ang kanilang tawanan ay parang mga kutsilyo na tumusok sa aking tainga. Nag-init ang aking mga mata at nagsimulang tumulo ang luha. Sinubukan kong gamitin ang aking bag upang takpan ang mantsa, ngunit huli na. Sa gitna ng bus stop na nababalutan ng nyebe, tahimik lang akong nakaupo, nakayuko at umiiyak. Gusto kong tawagan ang aking lola, ngunit tila mapaglaro ang tadhana na ubusan ng baterya ang aking telepono noong araw na iyon, labis na kahihiyan at kawalang magawa. Ayos ka lang ba? Isang mainit na boses ang nagpatingala sa akin. Isang babaeng Asyano ang nakatayo sa harap ko. Nag-i-Ingles siya na may kakaibang tono. Hindi ako nakapagsalita, umiyak lang ako. Tahimik niyang hinubad ang kanyang jacket at inilagay ito sa aking balikat. Napakainit nito. Pagkatapos, kinuha niya sa kanyang bag ang isang maliit na supot. Inabutan ako ng sanitary pad at wet wipes. Nandoon ang palikuran, sabi niya, sabay turo sa isang kalapit na coffee shop. Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung paano ipahayag ang aking pasasalamat. Tumango lang ako at tinanggap ang mga ito. Pagkatapos ayusin ang lahat sa banyo, bumalik ako sa bus stop. Naghihintay pa rin siya doon. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya. Opo, maraming salamat po. Hirap akong makapagsalita. Ito ba ang una mo? Nahihiya akong tumango. Huwag kang mag-alala, natural lang yan. Natakot din ako noong una ko. Pagkatapos, inabutan niya ako ng pantalon, nakakabili lang niya sa isang kalapit na tindahan at sinabi na ang pangalan niya ay Ate Maria. Galing siya sa Pilipinas at nag-aaral siya ng wika sa Sweden. Naghintay siya, kasama ko, hanggang sa dumating ang bus. Malamig pa rin sa labas at bumabagsak pa rin ang nyebe, ngunit ang presensya niya ay nagdulot sa akin ng kakaibang init. Sa susunod, tandaan mong laging magtabi ng isa sa iyong bag, ha? At kung mangyari ulit ito, huwag kang mahihiya. Lahat ng babae ay dumaraan sa ganito. Ang payo niya ay simple ngunit napakahalagang aliw. Nang dumating ang bus, sinubukan kong ibalik ang jacket, ngunit umiling siya. Sa iyo na lang muna, kapag nakauwi ka na, ibalik mo sa akin. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang address sa isang maliit na piraso ng papel at ibinigay sa akin. Nang ikinuwento ko sa aking lola ang buong kwento, agad niyang naintindihan. Kinabukasan, pumunta kami ng lola ko sa address na ibinigay ni Ate Maria. Sinalubong niya kami ng isang masayang ngiti. Binigyan siya ng lola ko ng isang scarf na gawa sa lana na gawa mismo niya at binigyan ko naman siya ng isang maliit na guhit na ginawa ko noong hapong iyon. Ang iginuhit ay isang bus stop sa ilalim ng nyebe at 2 anino. Hindi nagtagal, bumalik si Ate Maria sa Pilipinas. Ang maikling pagtatagpo na iyon ay nag-iwan ng malalim at mainit na marka sa aking puso. Mula noon, nagsimula akong mag-isip, magagawa ko rin ba, balang araw, na magbigay ng init sa isang taong nakakaramdam ng kahihiyan tulad ko noon sa paraang ginawa niya? At ang pangalan ng bansang Pilipinas ay kusang pumasok sa aking isip. Pagkatapos ng high school, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog at nag-ukol ng 3 taon sa pagguhit. Pagkatapos kong magtapos, nagpasya akong mag-aral ng design. Lubos na sinuportahan ng aking lola ang aking desisyon. Ang iyong mga guhit ay laging may init, Linda. Ibahagi mo iyon sa mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa akin. Sa buong panahon ko sa kolehiyo, habang nag-aaral ng graphic design, unti-unti akong naging mas kumpiyansa. At pagkatapos, ang alaala ng malayong taglamig na iyon ay muling nagbalik. Nagtrabaho ako ng part-time at nagtipon ng pera, syempre, upang makapunta sa Pilipinas. Noong 3 taon ko sa kolehiyo, nagsimula akong maghanda ng seryoso para sa biyahe. Habang nagre-research tungkol sa design trends sa Pilipinas, lalo akong nagkaroon ng interes sa bansa. Nalaman ko ang tungkol sa volunteer work program at nagdesisyon na pumunta sa Pilipinas pagkatapos ng pagtatapos. Nag-alala ang aking lola, ngunit iginalang pa rin niya ang desisyon ng kanyang apo. Linda, palagi mong hinahanap ang sarili mong landas. Naniniwala ako na ganoon din ngayon. Ang kanyang pananampalataya ay isang malaking pinagmumulan ng lakas para sa akin. Ang pakiramdam ng pananabik noong una akong tumapak sa Maynila ay sariwa pa rin sa aking alaala. Kakaibang wika, kakaibang pagkain, kakaibang tanawin ng lungsod. Ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar.
Nakakuha ako ng posisyon bilang intern sa isang maliit na design studio sa isang suburban na lugar. Doon, natutunan ko ang tungkol sa design aesthetic ng mga Pilipino at unti-unti akong nakapag-adapt. Sa totoo lang, noong una, naramdaman ko ang labis na kalungkutan. Ang balakid sa wika at ang pagkakaiba sa kultura ay minsan parang isang mataas na pader. Nagte-text ako sa aking lola araw-araw. Lola, naligaw ako sa pagsakay sa jeepney ngayon. Pero may mabait na babae ang nagturo sa akin ng daan. Lola, ngayon lang ako kumain ng sinigang sa unang pagkakataon. Maanghang, pero masarap. Ang pagbabahagi ng maliliit na kuwento araw-araw ay nakatulong sa akin na maibsan ang kalungkutan. Pagkatapos ng 6 na buwan sa Pilipinas, unti-unti akong nasanay sa ritmo ng buhay dito. Ang Tagalog ko ay gumaling at nagsimula akong makilala sa aking trabaho. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko pa rin ang isang puwang. Nagsimulang mabuo ang pag-iisip na gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang araw, habang nagbabrowse ako ng balita sa aking telepono, may isang artikulo na umakit sa aking pansin. Estudyante, hindi makapasok dahil walang pambili ng sanitary napkins. Ang artikulo ay tungkol sa kalagayan ng mga batang babae na, dahil sa kahirapan, ay hindi makabili ng mga kinakailangang hygiene products. Kaya napipilitang lumiban sa klase tuwing may regla sila. Isang mag-aaral sa panayam ang nagsabing, "Minsan po, naglalagay ako ng liner sa sapatos ko bilang pamalit. Sa sandaling nakita ko ang mukha ng batang babae, bumalik ang aking nakaraan. Ang araw na nakaupo ako at umiiyak sa bus stop na puno ng niebe ang pakiramdam ng kahihiyan, kawalang magawa, at ang mainit na kamay ni Ate Maria noong panahong iyon ay lumitaw. Kaagad, nagdesisyon ako. Ibibigay ko ang init na natanggap ko sa mga batang babaeng ito. Kinaumagahan, maaga akong gumising at dumiretso sa kalapit na minimart. Sa una, bumili ako ng 30 pakete ng sanitary napkins. Ang cashier ay nagulat sandali, ngunit mabilis na hindi pinansin at inilagay ang mga item sa bag. Nang gabing iyon, naghanap ako ng mga address ng mga ampunan at charity centers sa kalapit na lugar sa internet. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dinala ko ang puno ng bag na mga item sa isa sa mga address na iyon. Ate, gusto ko pong ibigay ito. Pwede niyo po ba itong ibigay sa mga batang babae? Sabi ko sa aking hindi pagganap na Tagalog. Tila nagulat ang kawani sa amponan, ngunit masaya itong tinanggap at nagpasalamat. Iyon ang simula. Ang buhay ko ay hindi na walang laman. Ang bawat hakbang patungo sa supermarket tuwing umaga ay magaan at mapayapa. Naisip ko na ito na ang hinahanap ko sa mahabang panahon. Pagkatapos ng unang donasyon, napagtanto ko na kailangan ko ng mas maraming sanitary pads dahil sinabi ng kawani sa amponan, "Maraming salamat. Palaging kulang ang ganitong mga gamit dito." Kaya kinabukasan, bumalik ako sa supermarket na iyon. Sa pagkakataong ito, bumili ako ng 100 pakete. Tila mas nagduda ang cashier, ngunit ngumiti lang ako bilang tugon. Sa loob ng isang linggo, bumibisita ako sa supermarket araw-araw upang bumili ng sanitary pads at unti-unting pinalawak ang mga lugar ng donasyon. Hindi lamang mga amponan kundi pati na rin ang mga children's funds at community centers sa lugar. Hindi ko diretsong nakikita ang mga bata. Dinadala ko lang ang mga item at umaalis, ngunit sapat na iyon upang painitin ang aking puso. Pagkatapos ng 2 linggo, itinaas ko ang dami ng binibili ko sa 200 pakete bawat pagbili. Mabilis na nabawasan ang aking ipon, ngunit sa kabaliktaran, lalo namang napuno ang aking puso. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang saloobin ng mga kawani sa supermarket. Hindi na lang iyon kuryosidad. Nagsimula akong makarinig ng bulungan. Sa una, mga pabulong lamang. Pagkatapos ay lalong lumaki. Nandyan na naman ang dayuhang iyon, sabi ng isang kawani. Siguradong sanitary pads na naman ang bibilhin niya ngayon, sagot ng isa. Buti na lang at nag-aral ako ng Tagalog kaya naiintindihan ko ang karamihan sa kanilang usapan. Ngunit nagpanggap akong walang alam. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Ang kanilang mga salita ay hindi mahalaga. Pagkatapos ng 1 buwan, nagsimulang kumalat ang tsismis sa buong barangay. Nakita ko ang tindera ng puto sa tapat ng supermarket na nakaturo sa akin. Tinitingnan din ako ng tindero ng prutas na may mapanuring tingin tuwing dumadaan ako. Noong panahong iyon,
Hindi ko pa alam na ang mga kakaibang tsismis tungkol sa akin ay kumalat na sa lahat ng dako. Isang araw, habang nagbabayad ako sa supermarket, sinabi ng isang babaeng kawani sa kanyang kasamahan, nandito na naman ang babaeng iyon. Bakit kaya ang dami niyang binibiling sanitary pads araw-araw? Sumagot ang katabing middle-aged na lalaking kawani. Siguro ibinebenta niya ng ilegal? Sumingit ang isa pang kawani. Hindi siguro. Baka palaboy siya o gumagawa ng hindi maganda. Tiningnan ang aking freestyle na pananamit. Palaboy o ang kasing kahulugan na nangangahulugang walang galang ay isang salita na ngayon ko lang narinig. Nang malaman ko ang kahulugan nito, labis akong nasaktan. Ngunit tahimik ko lang inilagay ang mga item sa bag nang walang ipinapakitang emosyon. Siguro hindi nila akalaing naiintindihan ko ang Tagalog. Tingnan mo, blonde ang buhok at ngumingiti pa ng ganyan. Yan talaga ang tipo ng babae na. Patuloy na nanggagaling ang boses mula sa likod ng cashier counter. Gusto ko sanang takpan ang aking mga tainga, ngunit tanging ngiti lang ang nasagot ko. Salamat po, bago umalis sa supermarket. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula akong magduda sa ginagawa ko. Dapat ko pa bang ipagpatuloy kung lahat ay tinitingnan ako bilang isang weirdo? Ngunit mabilis kong pinalayas ang pag-iisip na iyon. Huwag. Ang mahalaga ay ang mga batang babae na iyon ang pagbibigay ng init na natanggap ko. Iyon lang ang may kabuluhan. Mula kinabukasan, nagsimulang kutyain ako ng hayagan ng mga kawani sa supermarket. O kaunti lang ang binili ngayon sabi ng isang kawani sa katabi niya, sapat para marinig ko. Hindi na yan wholesale, tumawa ang isa. Pinanatili ko ang aking ngiti tulad ng dati, ngunit nagsimulang sumakit ang aking puso. Pagkatapos ng isang buwan at kalahati, ang aking inuupahang silid ay naging isang bodega na puno ng mga kahon ng sanitary napkins na naghihintay na ipadala. Pumupunta ako sa mga ampunan para mag-donate tuwing linggo. Ang mga kawani doon ay laging nagpapasalamat at mainit akong tinatanggap. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng mga panlalait at bulungan. Ngunit lalong naging malamig ang tingin ng mga tao sa barangay. Isang araw, pumunta ako sa ibang sari-sari store para bumili ng candy. Tiningnan ako ng may-ari at sinabi sa isa pang customer, ang dayuhang iyon tila may ginagawang misteryoso sa mga sanitary pads. Tumingin sa akin ang customer at tumango bilang pagsang-ayon. May mga araw na hindi ko na makaya. Minsan, pagbaba ko ng jeepney, nakita ko ang cashier ng supermarket kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita niya ako, dali-dali siyang bumulong. Ayan na, yung kakaibang dayuhan na sinasabi ko sa iyo. Pagkatapos ay pareho silang tumawa at tumingin sa akin. Umuwi ako at umiyak noong araw na iyon. Ngunit gayon paman, hindi ko inisip na sumuko. Habang nagdi-dinner akong mag-isa sa aking maliit na silid, naisip ko ang aking lola. Nagtanong ako sa sarili, kung nandito si lola sa sitwasyong ito, ano kaya ang sasabihin niya? Siguradong sasabihin niya, Linda, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Huwag mong isipin ang sinasabi ng iba. Ang pag-iisip na iyon ay nagbigay sa akin ng karagdagang lakas. Sa huli, kinailangan mismo ng manager ng supermarket na lumabas. Habang nagbabayad ako tulad ng dati, lumapit siya sa counter. Ma'am, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Ang mukha niya ay seryosong-seryoso. Tumango ako. Inanyayahan niya ako sa opisina at pinaupo ako. Bakit po araw-araw kayong bumibili ng napakaraming sanitary pads? Ang boses niya ay puno ng pagdududa. Nagpasya akong sabihin ang totoo. Ibinibigay ko po sa mga batang babae na kapuspalad. Ang Tagalog ko ay hindi pa ganap na matatas. Ngunit sinubukan kong ipaliwanag ng malinaw hanggat maaari, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng manager. May proof po ba kayo na nagdo-donate talaga kayo? Ang tanong niya ay tila isa akong kriminal. Kinuha ko ang aking telepono upang ipakita sa kanya ang mga litrato at receipts mula sa mga ampunan, ngunit umiling siya. Pasensya na ma'am, pero ang pagbili niyo ng marami ay nakaaapekto sa operasyon ng supermarket. Bukod pa rito, hindi rin po masaya ang ibang customer. Ang puso ko ay nadurog. Akala ko, tama ang ginagawa ko, ngunit pinagdududahan ako ng ganito. Mula noong araw na iyon, kailangan kong maghanap ng bagong mga supermarket. Kung masyadong marami ang bibilhin ko sa isang lugar, pagdududahan ako,
kaya't kailangan kong umikot at bumili ng paunti-unti sa iba't ibang lugar. Kumalat na ang tsismis. Saan man ako magpunta, sinusundan ako ng mga bulungan. Ayan na, yung kakaibang dayuhan na iyon. Siguradong gumagawa ng ilegal. Kailangang iulat sa pulis. At ang mga salitang iyon ay naging totoo. Sa huli, may nagulat sa pulis at iyon ay ang manager mismo ng supermarket. May isang dayuhang babae na bumibili ng daan-daang pakete ng sanitary pads araw-araw. Napakaduda. Isang Biyernes ng gabi, nang umuwi ako galing sa trabaho, nakita ko ang dalawang pulis na nakatayo sa harap ng aking bahay. Ang isa ay isang bata, guwapo, ngunit seryoso ang mukha. "Kayo po ba si Linda?" tanong niya. "Opo, ako po," sagot ko na may pag-aalala. "Ako po si Police Corporal Miguel Ramos mula sa himpilan ng pulisya. Maaari po ba kaming magtanong ng ilang bagay sa inyo?" Ang boses niya ay formal at medyo matigas. Inanyayahan ko siya sa loob, ngunit sinabi niya na mas mabuting mag-usap sa labas. Umupo kami sa bench sa harap ng gusali. Kinuha ni Corporal Ramos ang isang folder ng mga dokumento at tuwirang nagsalita, "Ma'am Linda, kamakailan lang ay bumili kayo ng malaking dami ng sanitary pads mula sa iba't ibang supermarket, tama po ba? Ang layunin po ba ay ibenta ulit?" Ang tingin niya ay puno ng pagsisiyasat. "Hindi po, para sa donasyon po." Inulit ko ang aking paliwanag. "Maaari ko po bang tingnan kung saan niyo po ito inilalagay?" Hiling niya. Tumango ako at dinala siya sa aking inuupahang silid. Nang bumukas ang pinto, nakita niya na ang aking silid ay naging isang maliit na bodega. Ang isang gilid ng pader ay punong-puno ng mga kahon ng sanitary pads at sa kabilang gilid ay may kalendaryo na puno ng mga petsa at lokasyon ng donasyon. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Corporal Ramos. "Lahat po ba ng ito ay idino-donate nyo?" Medyo nabawasan ang pagdududa sa kanyang boses. "Opo. Tingnan niyo po rito." Dinala ko siya sa aking mesa. Sa mesa ay may mga handwritten notes na inihanda ko upang idikit sa mga kahon na may maikling mensahe tulad ng, "Hindi ka nag-iisa, ha? Huwag kang mahihiya at sabay-sabay tayong lumaban." At kinuha ko ang isang notebook mula sa drawer kung saan nakalista ang mga detalye ng mga donasyon ayon sa petsa, ang address ng mga amponan at ang pirma ng tumanggap. Tahimik na kinuha ni Corporal Ramos ang notebook mula sa aking kamay. Maingat niyang binaliktad ang bawat pahina. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang matigas na tingin ay dahan-dahang lumambot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sa wakas ay bumuntong hininga siya. "Pasensya na po, Ma'am Linda." Naramdaman ko ang matinding pagsisisi sa kanyang mga salita. "Ayos lang po," mahina akong ngumiti. "Lahat po ay ganyan ang iniisip. Hindi ko po talaga alam kung ano ang sasabihin," sabi niya at yumuko. Sa kanyang mga mata, noong sandaling iyon, nakita ko ang sinseridad, kahihiyan, pagsisisi at paghanga. Sa totoo lang, noong una, hindi ko rin po inakala na magkakamali sila sa akin ng ganito. Gusto ko lang po tumulong ng kaunti sa mga batang nangangailangan, tapat kong sinabi. Tumayo si Corporal Ramos at ibinalik ang notebook sa akin. Nakakamangha po ang paggawa ng ganitong bagay sa isang banyagang bansa at harapin pa ang ganitong maling pagkaunawa ay talagang kahanga-hanga. Ang boses niya ay puno ng sinserong paghanga. "Gusto ko lang po ibalik ang tulong na natanggap ko noon," sabi ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang alaala ng bus stop na nababalutan ng nyebe noong unang panahon ay muling nagbalik. Ibinigay sa akin ni Corporal Ramos ang kanyang calling card at sinabi, "Mula ngayon, kung mayroon po kayong anumang problema, kontakin niyo lang po ako." At muli, "Talaga po, pasensya na po dahil hinayaan ko kayong dumanas ng maling pagkaunawa na ito." Pagkaalis niya, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana. Nagsisimula ng dumilim sa labas, ngunit naramdaman ko ang pagliwanag sa loob ko. Sa wakas, may taong nakaunawa sa aking intensyon. Nalaman ko kalaunan na ng gabing iyon, pinuntahan ni Corporal Ramos ang manager ng supermarket at ikinuwento ang buong katotohanan. Sabi nila, natulala lang ang manager at hindi nakapagsalita. Ang katotohanan na ang lahat ay isang maling pagkaunawa ay tiyak na nagdulot sa kanya ng labis na kalituhan. Kinaumagahan, pumunta pa rin ako sa supermarket tulad ng dati. Sa totoo lang,
Nag-alinlangan din ako tungkol sa paghahanap ng ibang lugar. Ngunit nasanay na ako sa tindahan na ito at ayoko ring harapin ang mapanuring tingin sa isang bagong lugar. Pagkapasok ko, agad kong napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Iba na ang tingin ng mga kawani kumpara kahapon. Ang manager ay nakatayo sa likod ng counter at nakatingin sa akin. Nagtungo ako sa aisle ng sanitary pads, kumuha ng 200 pakete, inilagay sa cart at nagtungo sa checkout. Tahimik na lumabas ang manager mula sa likod ng counter at tinawag ako, Ma'am Linda. Ang boses niya ay mahina at medyo nanginginig. Tumingin ako sa kanya, iba na ang emosyon sa kanyang mga mata kumpara kahapon. Pasensya na po, talagang humihingi po ako ng tawad dahil wala po akong alam at naniwala ako sa chismis at tiningnan ko po kayo ng masama. Nabulunan ang boses niya. Hindi ko alam kung paano mag-react, kaya sumagot lang ako ng maikli. Ayos lang po. Kumuha siya ng isang kahon na puno ng sanitary pads mula sa ilalim ng counter at ibinigay sa akin. Ito po, inihanda ko po gamit ang sarili kong pera. Hayaan niyo po akong mag-ambag ng kaunting bahagi. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Nagulat ako na ang taong kahapon ay tiningnan ako ng may pagdududa ay nagbago ng ganoon. Nagpasalamat ako sa kanya at tinanggap ang kahon. Mula noong araw na iyon, ganap na nagbago ang kapaligiran sa supermarket. Pagkaraan ng isang linggo, nang bumalik ako, nakakita ako ng isang nakakagulat na eksena. Sa pasukan ng supermarket, may nakalagay na maliit na donation box na may nakadikit na teksto. Makisama kay Linda sa pagpapakalat ng init ng puso sa mga nangangailangan nito. Mayroon ng ilang pakete ng sanitary pads sa loob ng kahon. Ipinaliwanag sa akin ng manager, ikinuwento ko po ang inyong kuwento sa ibang customer. Marami po ang naantig. Mula ngayon, sana po ang aming supermarket ay maging isang maliit na donation center, dagdag niya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, patuloy na tumulo ang aking luha. Nagulat ako na ang maliit na pagkilos ko ay nakaantig sa iba ng ganoon. Sa isip ko, nagpasalamat ako kay Ate Maria. Ang maliit na kabaitan na ibinigay niya sa akin sa bus stop noon ay lumikha ng ganito kalaking alon ngayon. Ang pagbabago ay hindi lang doon natapos. Pagkaraan ng ilang araw, tinawag ako ng tindera ng prutas nang dumaan ako. Linda, halika, may ibibigay ako sa iyo. Binigyan niya ako ng isang kahon. Ito ang ilang feminine items na sobra sa amin. Magkasing edad din ng anak ko ang mga batang iyon. Naiintindihan ko na ngayon ang nararamdaman nila. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kulubot na kamay ang aking kamay. Ang init na iyon ay tumimo sa aking puso. Mula noon, nagbago ang kapaligiran sa barangay. Ang mga taong dating tumitingin sa akin ng may pagdududa ay binabati na ako ngayon ng may pagkaibigan. Ang cashier ng bakery ay nagdikit ng isang maliit na sulat sa donation box. Noong una, naisip ko na isa kang kakaibang dayuhan. Salamat sa iyong tapang. Tuwing umaga, may mga naglalagay ng mga items sa donation box. Minsan ay sanitary pads. Minsan naman ay iba pang pangangailangan tulad ng tissue o wet wipes. Minsan, nakita ko ang isang batang babae na elementarya na hawak ang kamay ng kanyang nanay na naglagay ng isang maliit na pakete ng sanitary pads na binili niya gamit ang kanyang allowance. Walang salitang makapaglalarawan sa aking damdamin noon. Ang aking inuupahang silid ay isa pa ring bodega, ngunit hindi na ako nag-iisa sa pagdadala ng lahat. Pinahiram ako ng manager ng supermarket ng delivery van ng tindahan at may isang grupo ng mga kabataan sa barangay ang tumulong sa akin sa pagbubuhat ng mga item. Isang Sabado, dumaan si Corporal Ramos habang nag-aayos ako ng mga donation items. Nakasuot siya ng pangkaraniwang damit, may hawak na 2 tasa ng kape. Nakita kong abala ka, kaya dinalhan kita ng kape. Magpahinga muna tayo. Ang boses niya ay hindi na formal tulad noon. Umupo kami at nag-usap sa maliit na upuan sa harap ng aking silid. Ang banayad na sikat ng araw ng Maynila ay bumaba. Maingat na nagtanong si Corporal Ramos, ikaw lang ba ang nagsimula ng aktibidad na ito? Napakaganda talaga. Bakit mo naisipang gawin ito? Sa unang pagkakataon, ikinuwento ko ang aking kuwento sa ibang tao ang kuwento tungkol sa bus stop sa Sweden, tungkol sa init na natanggap ko mula sa isang babaeng Pilipina at tungkol sa marka
na iniwan nito sa aking puso. Tahimik na nakinig si Corporal Ramos. Kaya pala iyan ang dahilan kung bakit ka napunta sa Pilipinas, sabi niya. Opo, siguro ang alaala na iyon ay laging nasa kaibuturan ng aking puso, ngiti kong sagot. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, mas madalas na akong kinontak ni Corporal Ramos. Sa una, siguro dahil sa pagsisisi, ngunit pagkatapos ay ang kanyang mga mensahe ay napuno na ng sinserong pag-aalala sa aking aktibidad. Minsan, binibigyan niya ako ng address ng isang ampunan at sinasabing nangangailangan din iyon ng tulong. Minsan, ipinapakilala niya ako sa isang lokal na volunteer organization, lalong lumaki ang partisipasyon ng komunidad. Ikinuwento ng isang magulang ang aking kwento sa isang parent-teacher meeting at nagsimulang mag-organisa ng fundraising ang Parent-Teacher Association. Isang nanay kasama ang kanyang anak na babae ang umupo at binalutan ang bawat sanitary pad at ipinadala sa center. Ayon sa mungkahi ng manager ng supermarket, tuwing Sabado, nag-oorganisa ng volunteer gathering sa bakanteng lote sa tabi ng supermarket. Sa una, 5 o 6 na tao lang, ngunit parami ng parami ang dumalo, mga mag-aaral, college students, mga may bahay, mga office workers. Kahit ang mga high school boys na noong una ay tumitingin lang ng walang pakialam ay nakilahok din. May kaibigan din po ako sa klase na nakatanggap ng tulong na ganito, sabi ng isang batang lalaki minsan sa gathering. Isang high school girl ang nag-aatubiling lumapit sa akin. Ate Linda, sa totoo lang, noong nakaraang taon, kinailangan kong lumiban sa klase dahil wala akong pambili ng sanitary pads. Sana, noong una pa, ay may ganitong aktibidad na. Umiyak ang batang babae. Mahina ko siyang niyakap. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinagpatuloy ang gawaing ito. Madalas ding nakikilahok si Corporal Ramos sa mga volunteer gathering. Inaayos niya ang kanyang patrol schedule para makadaan siya tuwing Sabado, tumutulong sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon, pag-uuri at paghahatid. Nagkakaroon kami ng mas maraming oras na magkasama. Isang araw, nag-aayos kami ng mga item na ipapadala sa isang ampunan hanggang hating gabi. Nagtanong si Corporal Ramos, "Hindi ka ba napapagod?" Sumagot ako, "Sa mga sandaling ginagawa ko ang ganitong bagay, doon ako pinakamasaya." Tiningnan niya ako sandali at sinabi, "Ma'am Linda, isa kang napaka-espesyal na tao." Ang mga salitang iyon ay nagpatibok ng malakas sa aking puso, ngunit ngiti lang ang naisagot ko. Ang aming relasyon ay unti-unting lumalim. Nang maging formal ang volunteer activity, lumawak din ang saklaw ng tulong, hindi lang sanitary pads, kundi pati na rin ang iba pang pangangailangan ng kababaihan at batang babae. Mula sa damit at medyas hanggang sa raincoats para sa tag-ulan ng Maynila. Kumalat ang pagbabago sa labas ng komunidad kung saan ako nakatira. Ang mga manager ng mga supermarket sa mga kalapit na lugar ay humingi ng payo upang makapagsimula ng katulad na aktibidad. Isang lokal na pahayagan ang kumontak sa akin para sa isang panayam, ngunit pinili ko pa ring magtrabaho ng tahimik dahil ang mahalaga ay hindi ako kundi ang mga batang nangangailangan ng tulong. Minsan, may isang nakakaantig na nangyari nang magdala ako ng mga donation items sa isang youth center. Ibinigay sa akin ng guro sa center ang mga thank you letters na sulat kamay ng mga bata mismo. Sa loob ng 15 sulat na iyon ay ang sinserong pasasalamat na nakasulat sa iba't ibang sulat kamay. Sumulat ang isang bata, "Ito po ang unang pagkakataon na naramdaman kong hindi ako nag-iisa." Sumulat ang isa pa, "Masaya po ako dahil makakapasok na po ako sa eskwela ng regular ngayon." Nang basahin ko ang mga sulat na iyon, umiyak ako. Ang katotohanan na ang maliit na kabaitan na natanggap ko ay kumalat na sa napakaraming bata ay talagang isang himala. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang napakahabang mensahe sa aking lola. Ikinuwento ko ang kaligayahan at pagmamalaki na natagpuan ko sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, kahit ang mga taong dating tumatawag sa akin na walang galang ay nagbago na. Minsan, nang dumaan ako sa fruit stand, ang tindera na dating nagsasalita ng masama tungkol sa akin ay maligayang bumati, "Linda, halika. Kumuha ka ng prutas para kainin mo. Salamat sa lahat ha." Wala na ang pagdududa sa kanilang mga mata, kundi paggalang at init. Pagkaraan ng isang buwan, nang itatag ang Linda's Friends Group, lalo pang dumami ang mga dumadalo sa mga pagtitipon tuwing Sabado at lumawak din ang saklaw ng aktibidad.
Hindi na lang sanitary pads kundi pati na rin ang iba pang youth support projects tulad ng tutoring, counseling at career guidance. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng pagbabagong ito. Ang relasyon namin ni Corporal Ramos ay lumalim din ng natural tuwing weekend. Nakikilahok siya sa volunteer activity kasama ko. Nag-uusap kami tungkol sa maraming bagay tungkol sa kanyang pagkabata, ang dahilan kung bakit siya naging pulis, at ang kanyang mga pangarap sa hinaharap. Isang araw, nag-alok si Corporal Ramos. Gusto mo bang pumunta tayo sa isang espesyal na lugar ngayong weekend? Tila excited ang kanyang boses. Nagtataka akong tumango. Noong weekend na iyon, dinala ako ni Corporal Ramos sa isang ampunan sa labas ng lungsod. Ito ay isa sa mga lugar na madalas naming dinadalhan ng donasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito karaniwang donasyon. Sinabi ni Corporal Ramos na naghanda siya ng isang espesyal na aktibidad na gagawin kasama ang mga bata. Ngayon, magtutupi tayo ng papel kasama ang mga bata, sabi niya. Ito ang paborito kong laro noong bata pa ako. Ang mga salita ni Corporal Ramos ay nagpangiti sa akin. Nagulat ako na mayroon siyang ganoong kaselang panig. Nang dumating kami, nagtipon na ang mga bata sa activity room. Nang ilabas ni Corporal Ramos ang colored paper, gunting at pandikit, lumiwanag ang mga mata ng mga bata. Nagsimula siyang magpakita kung paano gumawa ng isang paper crane. Maingat na pinanood ng mga bata ang kanyang mga kamay. Tumulong ako sa tabi at naramdaman ko ang labis na kaligayahan. Ang imahe ni Corporal Ramos na natural na nakikisama sa mga bata ay kaibig-ibig. Ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang pasensya sa pagpapaliwanag, ang kanyang sinserong saloobin sa mga bata. Nakita ko si Corporal Ramos sa isang bagong pananaw noong araw na iyon. Malapit na matapos ang aktibidad, isang batang babae ang lumapit sa akin. Ate Linda, para po sa inyo. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na puso na gawa sa papel na may nakasulat na, "Salamat po sa sulat kamay." Niyakap ko siya at nagpasalamat. Nang matapos ang aktibidad, nagpaalam kami ni Corporal Ramos sa mga bata. Nagtanong sila, "Babalik po ba kayo ulit, ate at kuya?" Nangako si Corporal Ramos na babalik siya kaagad. Nagsisimula ng dumilim sa labas. Dinala ako ni Corporal Ramos sa isang kalapit na parke. Umupo kami sa isang bench, tinitingnan ang kalangitan. Nagsimulang lumabas ang mga bituin. "Masaya ka ba ngayon?" Tanong ni Corporal Ramos. "Opo, masaya po." Sobrang humanga ako nang makita kitang naglaro kasama ang mga bata, tapat kong sinagot. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ni Corporal Ramos ang aking kamay. Ang kamay niya ay mainit at medyo nanginginig. "Linda," sabi niya, "may gusto akong sabihin sa iyo." Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Nang una tayong magkita, nagsimula ako sa pagdududa dahil iyon ang trabaho ko, ngumiti siya ng bahagya. Pero habang mas nakikilala kita, ganap na nagbago ang pananaw ko. Hindi pa ako nakakita ng isang taong handang magbigay ng ganoong karaming pera at pagsisikap para sa iba ng tahimik tulad mo. Sobra akong naantig nang makita kong inuuna mo ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili mong kapakanan. Ang mga salita niya ay nagpainit sa aking puso. Tahimik kong hinigpitan ang hawak ko sa kamay niya. "Hanga ako sa iyo, Linda, at gusto kita." Ang boses niya ay puno ng sinseridad. May isang bagay na mainit ang tumubo sa aking puso. Ngumiti ako at sumagot, "Ako rin." Sa totoo lang, noong una, natakot ako sa iyo nang makita kitang nakasuot ng uniforme. Tumingin kami sa isa't isa at sabay na tumawa. At pagkatapos, dahan-dahang yumuko si Corporal Ramos at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, tila kumpleto ang lahat. Mula noong araw na iyon, opisyal na kaming nagdi-date. Madalas dumaan si Corporal Ramos sa aking inuupahang silid. Nagluluto kami ng magkasama, nanonood ng movies, at nagpaplano para sa mga volunteer activities. Tinulungan niya akong mas maunawaan ang kultura at wika ng Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa Sweden, ang mga alaala ko kay Lola at ang aking mga pangarap. Ang aming relasyon ay umunlad ng natural. Naggalangan kami, naunawaan ang halaga ng isa't isa at lumaki ng magkasama. Pagkaraan ng 3 buwan, dinala ako ni Corporal Ramos sa parke kung saan kami nagpunta noon. Ang sunset ay kulay gold.
Umupo kami sa damuhan, kumakain ng lunchbox na ginawa niya mismo. Pagkatapos naming kumain, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod. Linda, ang makilala ka ay ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ko. Ang iyong init, tapang, at sinseridad ay nakaaantig sa akin araw-araw. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Papayag ka bang maging asawa ko? Tumulo ang aking luha. Tumango ako. Opo, payag ako. Isinuot ni Corporal Ramos ang singsing sa aking daliri. Ito ay isang simpleng singsing, maliit at hindi marangya. Ngunit para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang mamahaling bato. Ang aming kasal ay ginanap sa isang maliit na parke. Ang mga bata mula sa ampunan na una naming nakilala ay may dalang mga bulaklak na papel na gawa nila at naglakad sa harap. Ang manager ng supermarket ang nagsilbing MC at dumalo ang buong barangay. Nagsuot ako ng simpleng puting dress, walang mamahaling alahas, tanging isang dalisay na puso lang ang inihanda ko para kay Corporal Ramos. Nakasuot siya ng suit at naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagpapahalaga. Nagsalita ang manager ng supermarket. Mga minamahal, nagtipon tayo ngayon dito upang ipagdiwang ang simula ng isang espesyal na mag-asawa. Nagdala si Ma'am Linda ng malaking pagbabago sa ating komunidad. Ang kanyang maliit na kabaitan ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na tao at si Corporal Ramos. Siya ang taong nakakita ng kanyang sinseridad bago ang sinuman. Tumingin kami sa mga mata ng isa't isa at nagpalitan ng mga sumpaan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa sandaling iyon, ang mga taong dating tumitingin sa akin nang may pagdududa ay lumuha sa kaligayahan. Kahit ang mga taong dating tumatawag sa akin na kakaibang dayuhan ay nagpunas ng luha at nakipagkamay sa akin. Si Linda ang ipinagmamalaki ng barangay na ito, sabi ng tindera ng prutas. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang maliit na bahay. Ang buhay mag-asawa ay isang bagong pagsubok, ngunit palagi kaming nagsisikap na maunawaan at matuto sa isa't isa. Nagpatuloy ang volunteer activity at lalo pang lumaki. Ang Linda's Friends Group ay opisyal na narehistro bilang isang non-profit organization. Sa unang anibersaryo ng aming kasal, naghanda si Corporal Ramos ng isang espesyal na regalo plane tickets para imbitahan ang aking lola mula sa Sweden. Nang dumating ang aking lola sa Pilipinas, talagang masaya ako. Nakilala niya si Corporal Ramos, nakita niya ang aming buhay, at ganap siyang napayapa. Lubos akong ipinagmamalaki na makita kang masaya at gumagawa ng mga makabuluhang bagay na tulad nito, Apo. Ang mga salita niya ay nagpainit sa aking puso. Minsan, inuulit namin ang kwento ng una naming pagkikita. Magbibiro si Corporal Ramos, kung hindi ko inimbestigahan noon, ano kaya ang mangyayari? Tatawa ako at sasabihin, iyon siguro ang pinakamagandang investigasyon sa career mo. Kung wala ang mga maling pagkaunawa at ang mga malamig na tingin na iyon, siguro wala kami ngayon. Minsan, ang buhay ay gumagana sa paraang hindi natin inaasahan. Ang maliit na kabaitan ng isang babae sa bus stop ay nagbago ng aking buhay at ang pagbabagong iyon ay nagpapatuloy na nakakaapekto sa buhay ng hindi mabilang na iba pa. Ngayon, namumuhay ako bilang isang mamamayang Pilipino, isang asawa at patuloy sa volunteer activities para sa mga bata. At mula ngayon, gusto ko pa ring maging una sa tabi ng mga tahimik na luha ng isang tao tulad ng ginawa ng isang tao sa akin noon, tulad ng mainit na jacket noong tag-init na iyon. Umaasa ako na ang aming kwento ay kumalat upang malaman ng lahat kung gaano kalaki ang pagbabago na maaaring likhain ng isang maliit na kabaitan at na lahat tayo ay maaaring maging isang mainit na jacket para sa isa't isa.